So si Senator Gordon ang may kasalanan kaya namayag pagpatong si Michael Yang ngayon sa family. Yung pamilya nila involved sa maraming illegal. Aba, magandang araw po. Sinuot ko na naman tong jacket ko na to, TNT ha. Marami tayong tapatan nito ngayon. Napanood niyo po siguro yung ating episode with Senator Antonio Trillanes, matinding kritiko ng administrasyon at mismong kritiko ng Pangulong Duterte. Alam niyo po ba, yung iniimbestigahan ngayon ng Senado, yung tinatawag nating family scandal, meron pong itinuturo ngayon si Senator Trillanes. Inuso niya na isa sa may kasalanan kung bakit may ganitong klase ng iskandalo. Alam niyo kung sino? Senator Dick Gordon. Sus Mariano Caindo. Paano? Panoorin po niyo to. Deputy Speaker Paulo Duterte. Actually, yan ang kailangan katakutan ng Pilipinas. Imagine niyo ito, si Pulong. Kung mananalo si Sara Duterte, ano ito? Malamang Speaker of the House ito. Tapos sa ganon, by 2028, ito na yung patatakbuhin nilang presidente. Alam nyo, titignan nyo si Duterte, hindi nga niya ito pinagkatiwalaan na mag-mayor sa Davao. Ito yung panganay na anak ni Duterte. Si Sara pangalawa lang. Pero nung namimili si Duterte ng pagkakatiwalaan niya para ipumalit sa kanya, yung pangalawa ang pinili niya na babae. So that tells a lot kung anong klaseng karakter niya. Hindi yung sinabi mo nakakatakot. Yung pagkakasabi ko parang napaligon ako, parang natakot din ako eh. Ano nakakatakot? Let me just say na they are involved yung pamilya nila involved sa maraming mga illegal na bagay. At yun nga, doon sa investigation namin sa Senado, lahat ng mga testigo doon, practically lahat sila pointing to him as the one behind the importation. So, imagine niyo yan. Diba? Galit daw sa droga yung tatay. Tapos, yung anak nadadawit dun sa importation ng tunetonadang drugs. Tapos yun nga, base sa aking informante, ay miyembro siya ng triad. Kinasuhan mo ba si Congressman Duterte? Doon kasi sa Blue Ribbon Committee, sila yung magre-recommend ng charges. Winaikwas ni Gordon. So yun eh. Paano mo siya makakasuhan na gano'n. But hindi na may sabihin nun na forever na walang kaso. Pag wala sila sa pwesto, lahat yan pwede mo ulit ma-reinvestigate, at yan yung mga testigo dyan, they will now have that confidence na pwede na nilang ituro na hindi na sila manganganib yung kanilang buhay. Hindi, teka muna, bago lang yung social the picture. Ano nangyari ngayon? Si Senator Gordon ang pinupulutan ni Pangulong Duterte. Yun na nga. Sabi ko nga, maganda na rin yan na kahit huli na, o kahit politically motivated o kung ano motivation niya, ginagampanan niya finally yung trabaho niya. Pero kung early on pa lang niya ginawa at hindi pinonteksyonan to si Duterte at yung administrasyon niya, maaga na mulat yung mga kababayan natin. Kasama na yan si Michael Yang. Alam mo yung si Senator Gordon na yung chairman ng Blue Ribbon Committee nung iniimbestigahan yung 11 billion peso yung shabu shipment yung sa magnetic lifters yun ang ilusot. Ang sinasabing nasa likod nun is si Michael Yang. Tapos si Asierto, yung isa sa mga resource persons, nagbigay ng report, PNP report kay Gordon, at binigay rin kila Duterte, kila Bongo, lahat, pati PIDEA, na itong si Michael Yang ang drug lord na economic advisor ni Duterte. So, mas mabigat yun. Hindi ba mas mabigat yun? Mabigat itong ngayon, yung sa Farmally, pero talagang siguro kung pinurso yun, grabe.
ito pa lang si Duterte na galit sa droga, yung pala panggap lang para lang maproteksyonan, para ma-monopolize nila yung drug trade dito sa Pilipinas. So yung mga karibal na drug lord, yun yung pinuntarya nila noong una. So si Senator Gordon ang may kasalanan kaya namayag pagpatong si Michael Yang ngayon sa family. Oo naman. Kasi alam niya noong pa lang 2018 2018, ando doon na yan. Issue na yan. Kaso, ando doon pa siya sa, protect Duterte mode Kaya, hindi niya pinapaporma yung mga, ebidensyang magpo-point kay Duterte as complicit or itong kay Michael Yang. Talagang, na ano yun. And ang ginawa ni Gordon, si Asherton pa yung pinaaresto. Yung PNP na nag-imbestiga. Kay Michael Yang. Alam niyo po, nakisuyo ako sa aming reporter sa Senado, si RH12 Milkergunan, para po kukunan ng pahayag ito pong si Senator Dick Gordon at ang sino man sa kanyang kampo kaugnay nitong sinasabi ni Senator Antonio Trillanes. Pero until now, siguro busy si Senator Gordon doon sa kanyang isinasagawang Senate hearing, wala pa po silang response. Ayan nyo, bibigyan namin kayo ng update tungkol dito. Alam nyo naman po ang latest sa Senate investigation, well, mahaba. Tapos, ang matindi, yung testigo nila, bumabaliktad ngayon. Nung nagsalita sa House nung si Crisel Mago ba yun, ng Farmally, parang binabawi na niya yung kanyang statement diyan po sa Senado. Ito, tip ko lang baka lang nakakalimutan ng ibang mga nag-iimbestiga. Kapag ka po may Senate investigation, halimbawa, bagamat ako, sang-ayon ako na mag-imbestiga ang Senado sa mga issue may kinalaman po sa katiwalian, sapagkat party po yan ng tinatawag na oversight functions ng legislatura o ito pong both houses of Congress. Pero kung inyo pong matatandaan, nagkaroon po ng problema si dating VP Jojo Binay. Yung mga nag-imbestiga dyan, hindi naman sila umangat. Kumbaga hindi sila nakinabang sa, naalala nyo ba yung Daang Hari issue nung araw kay dating Senador Manny Villar? Ang bumida ng gusto doon si Jambi. Ano nangyari? Talo sa eleksyon. Kumbaga, maaaring may mga pumapabor sa ganitong investigasyon, pero hindi po nangangahulugan na yung nag-iimbestiga doon nalilipat yung boto. Kung halimbawa, meron mga in aid of election dyan o re-election, lilipat na doon sa nag-iimbestiga. Naisip ko lang yun, baka lang mali ako, pero yung mga gustong pumogi dahil sa mga ganitong investigasyon, you can also take that into consideration. Tip ko lang. Tip nito Nying. Yan. Bye! Happy weekend! Woohoo!